10 mga nakakatakot na paraan na ginagawa ng gobyerno para subaybayan ang mga kilos mo. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa panahon ngayon na maunlad na ang ating technology, ay posible na din na mamonitor ng ibang tao ang pang-araw-araw nating ginagawa. Ngunit alam mo ba na labag ito sa tinatawag nating privacy? Dahil nawawalan tayo ng kalayaan lalo na sa mga personal na bagay dahil sa mga technology na ginagamit ng ibang tao o gobyerno para subaybayan tayo. Pero ano-ano kaya ang mga paraang ito? At sa video na ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga paraan na ginagawa ng gobyerno para subaybayan tayo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, pagsubaybay sa social media. Ang social media ay parte na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming tao. Dito ay nagbabahagi sila ng mga larawan, kwento at opinyon. Dahil dito ay naging mahalagang kasangkapan ito para sa gobyerno sa pagsubaybay sa mga tao. Sa tulong ng iba't ibang technology ay nalalaman ng gobyerno ang ginagawa ng mga tao online. Isa sa mga paraan ng gobyerno ay ang paggamit ng mga software na automatic na naghahanap ng mga tiyak na salita o impormasyon sa social media. Minsan ay nakikipagtulungan din ang mga social media companies sa gobyerno. Kapag hinihingi ng batas o kailangan para sa seguridad, ay ibinibigay nila ang impormasyon ng mga gumagamit. Halimbawa, sa United States ay may mga programa tulad ng PRISM na kumukolekta ng impormasyon mula sa online communication ng mga tao. Madali rin para sa gobyerno na bantayan ang mga public post. At sa tulong ng mga bot o artificial intelligence ay nalalaman nila ang mga usapan o kilos na posibleng maging banta sa seguridad. Bukod dito, may pagkakataon din na gumagawa ng peking account ang gobyerno sa social media. Ginagawa nila ito para makuha ang impormasyon mula sa mga private messages o upang makapasok sa mga grupo na may tiyak na layunin o interes. Ngunit may mga epekto ito sa kalayaan at privacy ng mga tao. Dahil sa pagsubaybay ay maraming tao ang natatakot na magsabi ng totoong opinyon through online. Dahil dito ay mas pinipili ng ilan na manahimik kaysa magsalita. Ito ay malaking issue lalo na sa mga activist at reporters na gumagamit ng social media para magbahagi ng kanilang mga pananaw. Samantala, sa iba't ibang bansa tulad ng China at Russia ay ginagamit ng gobyerno ang social media surveillance para sa kanilang mga layunin. Sa China ay binabantayan ang mga platform tulad ng WeChat at Weibo upang patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno. Sa Russia naman ay ginagamit ang social media para kontrolin ang opinyon ng publiko at patahimikin ang mga kumukontra sa pamahalaan. Bagamat ginagawa ito ng gobyerno, ay may mga grupo pa rin na lumalaban para protektahan ang karapatan ng mga tao pagdating sa privacy. Number 2, facial recognition technology. Ang facial recognition technology ay isang makabagong paraan na ginagamit ng gobyerno para subaybayan ang mga tao. Sa technology na ito ay gumagamit ang mga computer ng mga kamera para iskan at kilalanin ang mukha ng tao. Pagkatapos ay ikinukumpara ang nakuha nilang larawan sa mga nakasave na image sa isang database. Kadalasan ay ginagamit ito sa mga pampublikong lugar tulad ng airport, train station at mga kalsada. Dahil dito ay mabilis na natutukoy ng gobyerno kung sino ang mga dumadaan sa mga lugar na ito, na kadalasang layunin ay para mapanatili ang seguridad at maiwasan ang mga krimen. Maliban dito, ginagamit din ang facial recognition technology sa mga protesta at pagtitipon. Sa ganitong paraan ay nagiging madali para sa gobyerno na tukuyin ang mga taong dumadalo sa mga ganitong gawain, lalo na kung may kinalaman ito sa politika. Maraming tao ang nag-aalala dahil maaaring gamitin ito para pigilan ang kalayaan sa pagpapahayag o pagtutol sa pamahalaan. Bukod pa rito, ginagamit din ang technology na ito sa social media. Kahit na private ang mga post ay maaari pa ring makita at kilalanin ng gobyerno ang mga tao sa mga larawan at video na ito. At sa ibang bansa naman ay ginagamit din ang facial recognition para sa mga serbisyo ng gobyerno tulad ng pagkuha ng lisensya o passport. Ang mga impormasyong nakukuha mula rito ay maaari pang gamitin para subaybayan ang mga mamamayan.
Samantala, ang facial recognition technology ay may kakayahan ding magbigay ng real-time monitoring. Ibig sabihin, kapag may isang tao na nakita ng kamera, ay agad itong natutukoy ng technology. Sa ganitong paraan ay mabilis na nakakagawa ng action ang gobyerno, tulad ng paghuli sa mga taong hinahanap nila. Subalit, may mga seryosong issue na kasama sa paggamit ng technology na ito, lalo na sa privacy. Maraming tao ang nangangamba na maaaring gamitin ito ng gobyerno para sundan ang bawat galaw ng mga mamamayan. Dahil dito ay may ilang bansa na naglagay ng mga batas para limitahan ang paggamit ng facial recognition technology. Halimbawa, sa ilang lugar sa United States ay ipinagbabawal na ito sa mga pampublikong lugar. Pero sa iba namang bansa ay patuloy pa rin itong ginagamit para sa surveillance. Number 3. CCTV cameras. Ang CCTV cameras ay ginagamit ng gobyerno para bantayan ang mga tao at subaybayan ang kanilang ginagawa. Sa ngayon ay makikita ang mga CCTV sa maraming lugar tulad ng mga kalye, train station, mall, opisina at pati sa mga private houses. Malawak na ang paggamit nito dahil sa iba't ibang dahilan. Una, ginagamit ng gobyerno ang CCTV para maiwasan ang krimen. Sa pamamagitan ng mga kamera ay mabilis nilang napapansin ang mga kahina-hinalang kilos ng tao at agad na nakakaresponde. Kung may nangyayari mang krimen, ang mga video mula sa CCTV ay nagiging mahalagang ebidensya sa korte. Bukod dito, malaki rin ang tulong ng CCTV sa pagpapanatili ng seguridad sa mga lugar tulad ng airport at mga gusali ng gobyerno. Ginagamit din ang CCTV para magbantay sa mga motorista, lalo na sa mga lugar na matindi ang traffic. Tinitiyak nito na sumusunod ang mga tao sa traffic law. Sa mga public gatherings naman o protesta, ay ginagamit din ang CCTV para subaybayan ang mga kilos ng tao. Sa ganitong paraan ay natutukoy ng gobyerno kung may posibleng gulo na magaganap. Samantala, minsan ay ginagamit din ang CCTV para mangolekta ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga tao. Sa pamamagitan nito, ay mas naiintindihan ng gobyerno ang mga kilos ng tao at natutukoy ang mga posibleng panganib. Pero dahil sa dami ng mga kamera, ay may mga tao na nakakaramdam ng kawalan ng privacy. May takot na baka binabantayan ng gobyerno ang kanilang mga personal na gawain ng walang pahintulot. May pagkakataon din na nagagamit sa maling paraan ang mga video mula sa CCTV. Halimbawa, maaring gamitin ito ng mga taong may masamang balak para sa kanilang pansariling interes. Dahil dito, ay may mga tao na nakakaramdam ng takot at stress dahil parang palagi silang binabantayan. At habang patuloy na umuunlad ang technology, ay mas nagiging moderno at makapangyarihan ang mga CCTV. Sa ngayon nga, ay may mga kamera na kayang makilala ang mukha ng tao at marinig ang kanilang pag-uusap. Dahil dito ay hindi lang image ang nakukuha, kundi pati na rin ang kanilang mga sinasabi. Dahil sa mga issue tungkol sa privacy, ay marami ang tumututol sa sobrang paggamit ng CCTV. Number 4. Mga drones. Ang drones o unmanned aerial vehicles ay mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto at kinokontrol lamang mula sa malayo gamit ang computer o remote control. Dahil sa kakayahan ng drones na kumuha ng mga larawan at video mula sa taas at sa tahimik na operasyon nito, ay naging epektibo ito bilang kasangkapan para sa pagmomonitor. Ginagamit ng gobyerno ang drones para subaybayan ang mga pampublikong lugar tulad ng mga kalsada, park, at iba pang crowded areas. Sa tulong ng mga kamera na nakakabit sa drones ay nakukuha ng mga autoridad ang live na video para makita ang galaw ng mga tao. Karaniwang ginagamit ito para mapanatili ang kaayusan, lalo na sa panahon ng mga malalaking pagtitipon o protesta. Bukod dito, ang mga drones ay ginagamit din para bantayan ang mga tao na pinaghihinalaang gumagawa ng krimen. Sa pamamagitan ng mga high-quality camera ay nasusubaybayan ng gobyerno ang kilos ng mga taong ito kahit hindi nila alam. Kaugnay din nito sa mga bansang may malawak na border tulad ng United States ay ginagamit ang drones para bantayan ang mga illegal crossing.
May mga infrared camera din ng drones na kayang makakita ng mga tao kahit sa gabi o sa malalayong distansya. Tinutulungan nito ang gobyerno na mabilis na matukoy ang mga tao na iligal na pumapasok sa bansa. Ginagamit din ang drones sa pagmonitor sa kalikasan tulad ng pagmonitor sa mga iligal na pagpuputol ng puno o pagsusunog sa kagubatan. Sa ganitong paraan ay natutukoy ng gobyerno ang mga grupo na gumagawa ng iligal na gawain na nakakasira sa kalikasan. May mga pagkakataon din na ginagamit ang drones para subaybayan ang mga bahay ng mga taong pinaghihinalaang may illegal activities. Bagaman kadalasan itong nangangailangan ng court order o permit, ay may mga report na nagsasabing minsan ay ginagawa ito ng walang pahintulot na nagiging sanhi ng mga issue sa privacy at legality. Bukod pa rito, ginagamit din ng gobyerno ang drones para mangolekta ng impormasyon. Ang mga drones ay pwedeng kumuha ng mga detalyadong larawan at video na ginagamit sa paggawa ng mga mapa o 3D model ng mga lugar. Number 5. Monitoring financial transactions. Ang pagsubaybay sa mga financial transactions ay isang paraan ng gobyerno para bantayan ang kilos ng mga tao. Sa tulong ng modern technology at mga regulations ay nalalaman ng gobyerno ang iba't ibang impormasyon tungkol sa mga transaksyon ng bawat tao, negosyo at organization. Layunin nito na matukoy ang mga iligal na gawain tulad ng money laundering, terrorism at iba pang krimen na maaaring gamitin ang financial system. Isa sa mga pangunahing paraan ng pagsubaybay ay sa pamamagitan ng mga reports mula sa mga bangko. Lahat ng bangko at financial institutions ay kailangang mag-ulat sa gobyerno kapag may malalaking transaksyon, lalo na kung ito ay lampas sa itinakdang halaga na karaniwang $10,000 o higit pa. Sa Pilipinas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-uutos sa mga bangko na i-report ang mga kahina-hinalang transaksyon sa Anti-Money Laundering Council. Ang mga ulat na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng pera, saan ito papunta at para saan ang transaksyon. Mayroon ding tinatawag na KYC o Know Your Customer Policy. Sa ilalim ng KYC, ang mga bangko at financial institutions ay kailangang makakuha ng mga personal details ng kanilang mga kliyente tulad ng pangalan, tirahan at iba pang mahahalagang impormasyon. Ginagawa ito upang matiyak na ang kanilang mga kliyente ay hindi sangkot sa mga iligal na gawain at para madali silang masubaybayan kung kinakailangan. Kaugnay pa nito, ang mga digital payment systems tulad ng PayPal, GCash at iba pang electronic wallets ay nagbigay daan para mas mapadali ng gobyerno ang pagsubaybay sa transaksyon ng pera. Ang bawat transaksyon sa mga sistemang ito ay may record na madaling ma-access ng mga government agencies. Ganito rin sa paggamit ng credit cards kung saan ang mga detalye ng bawat transaksyon ay nagbibigay ng impormasyon kung saan, kailan at paano ginamit ang card. Samantala, hindi rin ligtas sa monitoring ang mga international transactions. Kung may malaking halaga ng pera na lumalabas o pumapasok sa bansa, ay mino-monitor ito at iniuulat sa mga international agencies tulad ng Financial Action Task Force. Number 6. RFID chips. Ang RFID o Radio Frequency Identification chips ay maliliit na device na gumagamit ng radio waves para magpadala ng impormasyon. Karaniwang ginagamit ito sa mga tindahan para i-track ang mga produkto, sa mga toll gate at pati sa mga alagang hayop para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit maraming tao ang nag-aalala na maaaring gamitin din ito ng gobyerno para subaybayan ang bawat galaw ng mga tao. Kaugnay nito, ang RFID chips ay kayang mag-store ng impormasyon at magpadala nito gamit ang radio waves. Hindi rin nito kailangan ng battery, sa halip ay gumagana ito gamit ang signal mula sa RFID reader. Dahil dito ay pwedeng makuha ang impormasyon mula sa RFID chip kahit na hindi alam ng may-ari, lalo na kung ang chip ay nasa kanilang katawan o gamit. Samantala, may pangamba rin ang ilan na ginagamit ng gobyerno ang RFID technology para subaybayan ang kilos ng mga tao. Halimbawa, kung may RFID chip ang isang tao sa kanyang ID, passport o ibang documents,
ay pwedeng basahin ito ng mga awtoridad kahit na walang pahintulot o abiso. Ang mga RFID reader ay maaaring ilagay sa mga checkpoint, airport o public places at gamitin upang subaybayan kung saan pumupunta ang isang tao. Bukod dito, may mga ulat din na may RFID chip sa ilang produkto na nabibili sa market, tulad ng damit at electronic devices. Sa ganitong paraan ay pwedeng malaman ng mga kumpanya o gobyerno kung saan dinadala o ginagamit ng tao ang mga produktong ito. Halimbawa, kung may RFID chip ang isang damit, ay pwedeng malaman kung saan ito sinusuot ng may-ari. Bagaman sinasabi na ito ay para sa marketing at pagpapabuti ng serbisyo, ay pwede rin itong gamitin para sa mas malalim na pagsubaybay ng gobyerno. Gayun din naman, may mga grupo na nagpapaalala tungkol sa paggamit ng RFID chips, lalo na kung ito ay ginagamit ng walang kaalaman o pahintulot ng mga tao. Ayon sa kanila, ang patuloy na pagsubaybay gamit ang RFID chips ay isang paglabag sa karapatan sa privacy. Sa ilang bansa, ang paggamit ng RFID chips para sa pagmamanman ay nagdulot ng mga protesta. Ang kawalan ng malinaw na patakaran at pananagutan sa paggamit ng technology na ito ay nagiging dahilan ng pagdududa ng mga tao sa kanilang gobyerno. Number 7. Internet Service Providers o ISPs. Ginagamit ng gobyerno ang Internet Service Providers para subaybayan ang mga tao. Ang mga ISP ay mga kumpanya na nagbibigay ng internet sa mga bahay, opisina at iba pang lugar. Dahil dito, lahat ng ginagawa ng isang tao sa online ay dumadaan sa kanilang system, kaya nagiging madali para sa gobyerno na makita ang mga activities ng mga users. Kaugnay nito, ang mga ISP ay may kakayahang makita kung ano ang ginagawa ng kanilang mga client sa internet. Halimbawa, alam nila kung anong mga website ang binibisita, mga email na ipinapadala at mga mensahe sa social media. Kahit na gumagamit ng proteksyon tulad ng VPN o HTTPS, ay kaya pa rin nilang makita ang ilang impormasyon tulad ng oras, lugar at dami ng data na ipinapadala. Sa ilang bansa ay may mga batas na nag-uutos sa mga ISP na itago ang mga record ng activities ng kanilang mga client. Maaaring itago ang mga record na ito ng hanggang 2 taon. Kasama dito ang mga detalye tulad ng mga website na binisita at ang IP address na ginamit. Madali ring makuha ng gobyerno ang mga record na ito para sa mga layunin tulad ng pambansang seguridad kahit na hindi alam ng gumagamit. Dahil dito ay nagiging usapin ang paglabag sa privacy ng mga tao. May mga pagkakataon din na direktang nakikipagtulungan ang mga ISP sa gobyerno. Sa United States ay may programang tinatawag na PRISM kung saan pinipilit ang malalaking ISP na bigyan ng gobyerno ng access sa kanilang mga server para makita ang mga activities ng mga gumagamit. Sa ibang bansa ay may mga batas na nag-uutos sa mga ISP na maglagay ng mga kagamitan para masubaybayan ang internet traffic. Subalit, ang paggamit ng ISPs para sa pagmamanman ay may malaking epekto sa privacy ng mga tao. Una, maaring matakot ang mga tao na magpahayag ng kanilang opinyon dahil alam nilang pwedeng minamanmanan sila. Pangalawa, maaring mawalan ng tiwala ang mga tao sa paggamit ng internet para sa negosyo at personal conversation, lalo na kung alam nilang posibleng makita ng gobyerno ang kanilang ginagawa. Sa katunayan, ang problema sa pagmamanman gamit ang ISPs ay hindi alam ng karamihan ng mga tao na ito'y nangyayari. Kahit na gumamit sila ng mga tool tulad ng VPN o mga secure na messaging app, ay hindi pa rin ito sapat para maprotektahan laban sa mga technology na ginagamit ng gobyerno para magmanman. Number 8. Email monitoring. Ang email monitoring ay isang paraan kung saan tinitingnan ng gobyerno ang mga email na ipinapadala at natatanggap ng mga tao. Ginagawa nila ito para masiguro na walang nagaganap na illegal activities o anumang banta sa seguridad. Samantala, may iba't ibang paraan kung paano ito ginagawa. Una, maaring harangin ng gobyerno ang mga email bago pa ito makarating sa receiver. Kadalasan ay nakikipagtulungan sila sa mga internet service providers o mga kumpanya ng email para magawa ito. Pangalawa, tinitingnan nila ang mga impormasyon tulad ng sino ang nagpadala,
sino ang tatanggap, anong oras ito ipinadala, at saan ito nanggaling. Kahit hindi nila nababasa ang mismong laman ng email, ay malalaman pa rin nila ang galaw ng isang tao. Dagdag pa rito, ang isa pang paraan ay ang paggamit ng software na naghahanap ng partikular na mga salita sa mga email. Halimbawa, kung ang isang email ay may mga salitang connected sa terrorism o krimen, ay agad itong napapansin ng gobyerno. Minsan, ay maaaring utusan ng gobyerno ang mga kumpanya ng email na bigyan sila ng direct access sa email account ng isang tao, lalo na kung may utos ng korte. Ngunit ang mga batas na nagpapahintulot sa email monitoring ay iba-iba depende sa bansa. Halimbawa, sa United States ay pinapayagan ng mga batas tulad ng Patriot Act at FISA ang gobyerno na magmonitor ng mga email. Ngunit maraming tao ang nag-aalala na maaring abusuhin ito ng gobyerno. Ang pagmomonitor sa mga email ay maaaring magdulot ng pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap ng mga tao. Dahil dito ay mas nagiging maingat sila sa pagsasabi ng kanilang opinyon, lalo na kung sensitibong paksa ang pinag-uusapan. Maaari rin itong magdulot ng takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. At upang maprotektahan ang iyong privacy ay may ilang bagay na pwedeng gawin. Una, gumamit ng mga email services na nag-e-encrypt ng mga messages upang hindi mabasa ng iba. Pangalawa, regular na palitan ang iyong password at siguraduhing strong password ito. Pangatlo, iwasan ang paggamit ng public Wi-Fi sa pag-access ng email dahil madali itong mapasok ng hackers. Panghuli, gumamit ng VPN para maitago ang iyong IP address at mahirapan ng gobyerno na subaybayan ka. Number 9. Use of AI and Predictive Analytics. Ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at Predictive Analytics ay isang paraan kung paano sinusubaybayan ng gobyerno ang mga tao sa kasalukuyan. Sa tulong ng technology na ito ay nagagawa ng gobyerno na mangolekta at suriin ang mga impormasyon mula sa iba't ibang sources tulad ng social media, online transaction at iba pang digital activities. Dahil dito, nagiging madali para sa gobyerno na makita ang mga pattern o kilos ng tao na maaaring magpahiwatig ng krimen o iba pang illegal activities. Sa pamamagitan ng AI ay kayang pag-aralan ang mga previous data at mahulaan ang mga maaaring mangyari sa hinaharap, lalo na sa aspeto ng seguridad. Samantala, isa sa mga halimbawa ng paggamit ng AI ay sa predictive policing. Dito, ginagamit ng mga pulis ang predictive analytics para malaman kung saan at kailan posibleng mangyari ang isang krimen. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga nakaraang krimen, traffic patterns at iba pang impormasyon ay natutukoy ng pulis ang mga lugar na maaaring maging target ng krimen. Bagaman epektibo ito sa pagbawas ng krimen, ay may mga alalahanin pa rin na maaari itong magdulot ng hindi patas na pagtrato sa ilang grupo ng tao tulad ng racial profiling. Ginagamit din ng gobyerno ang AI para sa surveillance at monitoring. Sa tulong ng mga kamera na may facial recognition technology, ay natutukoy ng gobyerno ang mga mukha ng tao ng real-time. Halimbawa, sa mga public places, ang mga kamera ay maaaring mag-scan ng mga mukha at matukoy kung ang isang tao ay may kaso o itinuturing na banta sa seguridad. Ang technology na ito ay ginagamit din sa mga borders upang matiyak na ang mga pumapasok o lumalabas ng bansa ay walang kinalaman sa terrorism o ibang illegal activities. Sa kabilang banda, ang predictive analytics ay tumutulong din sa gobyerno na mahulaan ang kilos ng isang tao batay sa kanyang previous activities. Halimbawa, kung ang isang tao ay madalas bumisita sa mga lugar na delikado, ay maaaring isipin ng gobyerno na siya ay may kinalaman sa illegal activities. Sa ganitong paraan ay maaaring gumawa ng aksyon ng gobyerno upang maiwasan ang posibleng panganib. Number 10. Data harvesting through apps. Ang data harvesting gamit ang mga apps ay isang paraan kung paano minamanmanan ng gobyerno ang mga tao ngayon. Marami sa atin ang gumagamit ng mga apps araw-araw tulad ng social media, online shopping at mga games. Dahil dito, ay madali tayong nagiging target para sa pagkolekta ng data. Samantala,
nagsisimula ang data harvesting kapag nagbibigay tayo ng permission sa mga apps na ito na kunin ang impormasyon mula sa ating mga device. Kasama rito ang location, contacts, camera, microphone at maging ang mga website na binibisita natin. Kapag pinayagan natin ang mga apps na i-access ang impormasyong ito, ay kinukuha nila ito at maaaring ibenta sa ibang mga kumpanya o gamitin ng gobyerno. Ang mga impormasyong ito ay maaaring kasama ang pangalan, email address, location gamit ang GPS at mga messages o call na ginagawa natin sa apps. Gayon din naman, ang gobyerno ay maaaring gumamit ng impormasyong nakuha mula sa data harvesting sa iba't ibang paraan. Halimbawa, maaari nilang subaybayan ang location ng mga tao gamit ang GPS data. Maaari din nilang gamitin ang impormasyong ito para gumawa ng profile ng mga tao batay sa kanilang online activities. Bukod pa rito, maaari ring subaybayan ng gobyerno ang ating communication sa pamamagitan ng mga messaging apps at social media. Sa tulong ng mga data na ito, ay maaaring hulaan ng gobyerno ang mga posibleng banta o gumawa ng mga hakbang base sa mga nakikitang pattern. Sa katunayan, ang ganitong uri ng surveillance ay nagdudulot ng maraming alalahanin tungkol sa privacy. Kadalasan ay hindi alam ng mga tao na kinokolekta ang kanilang impormasyon. Dahil dito, maraming tao ang nababahala na baka magamit sa maling paraan ang kanilang personal information.